Mga ka-Republic, habang patuloy ang paghahanda ng Barangay Ginebra sa laban nila kontra Tok and Tex bukas, bumalik naman sa win column ang Rain or Shine para muling upuan ang number 2 spot sa team standings. Kaya naman napakahalaga para sa Ginebra ang panalo bukas laban sa TNT dahil muli nitong ibibigay sa Ginebra ang pangalawang pwesto. Ngunit kailangang makiayon ng pagkakataon sa mga mag-aalak. Dapat maputol ng Magnolia ang power ng Meralco sa pagharap nila bukas sa mas maagang laro. Kaya kapit lang dahil ito ang ating road to the quarterfinals update. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, magbalik tanaw muna tayo. Matapos yung tinatawag nating letdown loss laban sa Meralco kung saan kinapos sa energy ang Gin Kings, agad din namang bumawi ang mga mag-aalak. Inilampaso nila ang Rain or Shine ang sumunod nilang laban 114-90. Isang malaking statement win yan. Sa larong iyon, muling nakita ang bagsik ni Justin Brownlee na umiscore ng 40 points at nag-facilitate ng mga plays kung saan nagpasiklab din sina Arja Abarientos at Scottie Thompson kasama si Ralph. Pero kagabi, dahil sa panalo ng Rain or Shine at ng Meralco sa kani-kanilang game assignment, na itulak nito pababa sa number 4 ang Ginebra. Sa format ng crossover quarterfinals, kung ngayon gagawin ang playoffs matches, posibleng ang SMB ang makakatapat ng Gin Kings. Okay lang naman ito, pero kung makikipagpatayan ka, mas gugustuhin mong kalaban ang hindi mo kapatid. Dalawang sister team ng Ginebra ang posibleng mapwesto sa number 5 at kahit sa personal na buhay, ayaw mong makapatayan ang sarili mong kadugo. Paano ito maiiwasan? Una, dapat na makaakyat ulit ang Ginebra sa number 2. Kaya nga mahalaga yung laro bukas laban sa Tok and Tex. Kailangang manalo rito ang Gin Kings upang mapantayan nila ang 9-3 record ng Rain or Shine at sa head-to-head match-up ay tinalo nila ang Elasto Painters. Kaya mas aangat ang Ginebra sa bisa ng winner over the other rule. Pero sandali lang. Sabi ng mga analyst, mayroon pang dapat mangyari para makatiyak ang mga mag-aalak na sila ang uupo sa number 2 spot. Dapat ding manalo ang Magnolia laban sa Meralco sa mas maagang laro bukas. Kung mananalo ang mga bataan ni L.A. Tenorio, mapipix ang posisyon ng Ginebra bilang number 2 seed. At sabi nga natin sa quarterfinals crossover format, ang number 1 ay haharapin ang number 8, ang number 2 kalaban ang number 7, number 3 versus number 6 at number 4 against number 5. Ang numbers 1, 2, 3, and 4 ay may twice to beat advantage. Pero hindi pa kumpleto dyan ang senaryong gustong mangyari ng SMC Black. Bukod sa mga nabanggit sa itaas, magiging perfect senaryo para sa tatlong kupunan ng SMC kung maitataob ng San Miguel ang Phoenix sa larong gaganapin mamaya. Kung ang tatlong SMC teams ay mananalo sa kani-kanilang game assignment, at least sa quarterfinals ay hindi kailangang i-cancel out ang isa't isa. Sabi ko nga, kung makikipagpatayan ka, mas mabuting iba ang kalaban mo. At kung magtatagumpay silang gawin ito, magagawa rin nilang pagsalpukin sa playoffs ang magkapatid na NLEX Road Warriors at ang Tok and Tex. Aminin natin, kahit sinong team ay gustong makaiwas muna sa malalakas na kalaban. Kumbaga, hahayaan mong makipag-ubusan muna sila ng lakas sa ibang team at saka mo na lang sila problemahin sa dulo ng kompetisyon. Kailangang makaposisyon ka muna ng maganda kung saan ay magiging madali ang daan. Hindi magiging madali ang daan para sa Ginebra bukas. Kahit nag-aani ng magkakasunod na talo ang TNT, the mere fact na sila ang defending champion ngayong Commissioner's Cup, sila ay malakas na kupunan pa rin. Mahirap na laban ang inaasahan ng Ginebra na ibibigay ng mga ito sa kanila. Una, gusto rin ng tropa ni Chot Reyes na iwasang makaharap sa quarterfinals ang kapatid nilang NLEX. Kaya magiging all-out ang tropang 5G sa bakbakan nila bukas.
Sang-ayon sa mga reports, posibleng maglaro na si Japit Aguilar. Kung sakali, magiging malaking factor ang 6'9" Ginebra bigman para mabawasan ang dominasyon ni Bolbol sa pintura. Hindi lang sa pintura kundi pati ang mga perimeter shooting nito. May sapat na bilis si Aguilar para habulin ang TNT import. Pero yung report na posibleng pagbabalik ni Japit ay wala pa rin katiyakan. Depende pa rin sa kondisyon ng kalusugan niya, sabi ni Coach Tim Cone. Gusto raw niyang siguruhin na 100% healthy si Japit bago nila isabak sa laro nila sa linggo. Oo, importante ang labang iyon kontra Tok and Tex. Ngunit kung malalagay sa panganib ng panibagong injury ang Ginebra Center, might as well ihanda na lang nila ito para sa susunod nilang laro. At least ano pa man ang maging resulta ng laban nila bukas, may hawak na silang twice to beat advantage. Kung magdesisyon si CTC na wag paglaruin si Japit Aguilar bukas, asahang mag-i-step up sina Troy Rosario at Isaac Go sa pagharap nila sa Tok and Tex. May kakaibang kulay ito para kay Troy dahil former player siya ng TNT na noon ay itrinade ni Chot Reyes. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Romeo Conchada. Sana raw manaluli sa linggo. At sa iyo rin, shout out Marilyn Espinoli. No bearing game pero dapat daw pagbutihin pa rin. At sa iyo rin, Danilo at sa kanyang asawang si Almira at sa kanyang bunsong anak na teacher, si Danica May. Sa iyo rin, shout out January 14 TV. Shout out sa iyo, Idol. At sa iyo rin, shout out Norman Flores. Suking-suki natin ang isang ito. Salamat, Idol. At sa iyo rin, shout out Alfie Gomez. Itulak na lang daw sa Bulkang Mayon. Grabe ito. At sa iyo rin, shout out Arago Mercy, sweetheart ni Kabady Vlog, dyan sa Oman. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.